Alright, so yun, magandang araw sa inyong lahat. My name's The Vice. At welcome sa ating DTV News Manila. At ito nga, pag-uusapan nga natin itong mga nangyari. So, sobrang nakakalungkot mga kababayan at hindi natin matanggap, no? Sa mga kababayan natin na mga solid DDS dyan, syempre, nakakalungkot. Masakit man isipin, 'di ba? Halo-halong emosyonal na 'yung nangyayari sa atin, no? So, sino makakapag, 'di ba, makakalain na ganito 'yung sasapitin ng ating mahal na pangulo, 'di ba? Ng ating Tatay Digong. So, hindi ko mapigilan din maluha at maiyak tuwing napapanood ko 'yung nangyayari sa kanya. Sa totoo lang. At hindi ko alam bakit nangyayari 'to sa kanya. So nakakalungkot, ito nga pag-uusapan nga natin, ito nga yung ating mga kababayan, 'di ba? Galit na, 'di ba? Kumbaga sa kaliwat kanan na yung rally ngayon na nangyayari. Ito, pakita ko lang sa inyo mga kababayan. Ito po yung sa Kidapawan. Yan. So mapapansin niyo napakarami ng tao, 'di ba? Sa iba't ibang paniguyan ng bansa natin. Sa Visayas, Mindanao, pero nagtataka ako ba't dito sa Maynila, sa Metro Manila wala yun lang nangyari sa airport. So yun nga mga kababayan, no? So marami na po sa mga kababayan natin ang nadismaya talaga, kung tutuusin po talaga, dahil hindi naman po natin talaga ine-expect na ganito ang mangyayari sa ating mahal na Tatay Digong, no, na itinuring natin na, alam niyo yun, na naging isang magaling na leader dito sa ating bansa. At nakakalungkot po talaga mga kababayan, sa kabila ng lahat, may mga tao pa talagang yung parang nagpupunyagi, di ba? Tuwan-tuwa sila. Yung mga animal, di ba? Samantalang nakita natin ultimo pulis, 'di ba? Naiiyak sila. Meron pang nag-resign na pulis. Ito pakita ko sa inyo, ayan. Hindi niya kinaya, nag-resign. Kita niya mga kababayan, masakit sa loob, 'di ba? Bilang isang 'di ba? Lagad ka man ng batas or 'di ba, taga-gobyerno, alam mo 'yun? Simpleng tao, simpleng mamamayan, masakit sa loob na makita ang isang Rudy Duterte na ganun ang ginawa ng ating gobyerno. Nakakalungkot po talaga kasi kung isipin niyo mga kababayan, kung isipin niyo, di ba? Halos binuwis niya yung buhay niya, dedikasyon sa trabaho niya bilang isang magaling na presidente, bilang isang magaling na leader ng bansa natin. And he will make history. Hindi basta-basta yung pagiging leader ni Tatay Digong. Kasi yung mga binangga niya rito, mabibigat. Puro drug lord. Ibang politiko niya, di ba? Binangga niya. Pinangalanan niya pa iba. So nakakalungkot po talaga mga kababayan. Kaya ganun na lang karami talaga yung mga kababayan natin na, alam niyo yun, talagang dismayado at talagang dinala sa kalsada. Pero nagtataka ako bakit dito sa Metro Manila wala. Samantalang noon, nung tayo namumblema sa doble plakalo, diba? Umaksyon ng Pangulong Duterte. Biningito. Diba? So sabihin natin na pirmahan man noon, pero sinabi ng Pangulo na hindi pwede yan. Pinatanggal niya din. Diba? Kasi nga, medyo delikado. Ito, panoorin nun natin yung mga rally na nangyari sa, diba? Sa iba't ibang lugar dito sa atin sa, ito pala yung nangyari dun sa sa Cotabato. Isipin nyo nagkagulo dahil dyan. May nagsalita lang yung isa ng ng BBM.
Ayan, kinuyog. 'Di ba? Ayun yung masakit dito mga kababayan eh. Kasi alam mo nang maraming kababayan natin ang nagdadalamhati. Makukuha mo pang mang-asar. Marami dyan sa social media, sa TikTok, Facebook, 'di ba? Marami dyan. Kaya dyan na sila matapang. Subukan nila pumunta dito kayo magsisigaw sa Cotabato. Patuloy. Nakita nyo yun, yung mga galit ng mga tao? Diba? Hindi kasi biro yung kung nagsasaya ka dahil sa nangyari at isa ka sa mga adik sa ating bansa o isa ka sa mga salot sa lipunan kung tawagin, dumistansya ka sa mga taong, di ba? Medyo masama ang loob ngayon. Medyo masakit sa dibdib nila at may kirot sa puso. Aminin natin, marami po talaga. Ang dami ko napanood na halos umiiyak po. 'Di ba? Sa social media na hindi din nila matanggap. Iba pang OFW. So, yun pala yung nangyari doon sa Cotabato. So, ito naman yung ayan, panoorin mo natin to yung sa Butuan City. Kanina kasi kala ko yun yung yung rally. Ito pala, panoorin mo natin. Grabe, no? So nakita nyo mga kababayan yung mga natin, di ba? Sa Butuan City po yan. At bukod pa dyan, mayroon pa isa. Ito. Yan. Mabuhay ang mga kapwa rider natin sa Visayas, Mindanao. Laguta pa yung taga-Butuan! Natadigaw para sa imo na eh! Grabe, no? Kita niya mga kababayan. Grabe ka nagastaw! Nagtuyok pa! Ang haba niya, no? Nag-aabutan, nagtuyok pa! Kamusta sa Manila? Ano na yung mga magagaling kumuda dyan? Yung mga magagaling dumaldal dyan? Kamusta kayo? Kamusta po kayo mga leader dyan, mga motorcycle club? Kasi ako naging leader din po ako ng motorcycle club, no? So, naging presidente tayo, naging national vice president, di ba? Ng isang asosasyon ng grupo ng motorcycle. Pero ewan ko, asa na kaya sila? Baka hanggang Facebook na lang. Pakita ho natin ang suporta. Ipakita ho natin, mga kababayan, mga kapwa riders, pakita ho natin kung gaano natin minahal yung Rudy Duterte simula noong 2016 hanggang ngayon. Diba? O ito ba yung sa Bukidnon. Kita niyo yan? Ayan, inano ko lang mga kababayan na sobrang daming unang tao dyan. Maraming salamat po sa mga taong sumusuporta sa ating mahal na Tatay Digong.
no? Na mahal ho natin talagang ang ating, ano, di ba? Tinuring nating isang ama. So, inan lang natin kasi mga kababayan, may music po kasi. So, bukod pa dyan, marami pa. Ito mga kababayan. Kita niyo mga kababayan. Agum City, Sultan Kudarat, no? Diba? Ayun, mapapansin nyo, Valencia, Bukidnon. Nagano iba-ibang ano, merong Kidapawan, di ba? Ito, Cagayan de Oro. Yung sa Bukidnon, halos iba-ibang lugar. Iligan City, di ba? Meron sa Davao, meron sa General Santos. Kaya nga sinasabi sa inyo mga kababayan, ito yung nangyayari ngayon. Diba? Sa sobrang galit ng ating mga kababayan dahil sa ginawa ng ating Pangulo, di ba? Sa nuna ba natin makikita mga kababayan na mismong, di ba, kapwa Pilipino mo na naging leader ng bansang ito, ibibigay mo sa banyaga. Samantalang tayo, di ba, pag merong isang, di ba, kapwa Pinoy na nakalinya sa death row at nabibitayin na, pinipilit natin may iuwi dito. Dito baliktad, binigay natin dun. Although hindi na tayo parte, ulitin ko sa mga tanga. Hindi na tayo parte ng ICC na yan. Pero bakit ganun ibinigay ang ating mahal na Tatay Digong na dating Pangulo ng Pilipinas? Napakawalang kwenta at napakawalang kwentang tao. Biruin nyo, pinalibing yung tatay niya. Pinalibing yung tatay niya sa libingan ng mga bayani. Walang presidente nakagawa nun kundi si Tatay Digong lang. Sa tagal ng panahon. Samantalang noon halos purihin niya. Iba yung sinasabi niya noon, iba na yung sinasabi niya ngayon. Noon pinupuri niya, ngayon hindi. Ang dami niya ng ngak-ngak. Diba? Doon lang tayo sa totoo mga kababayan. May mga video yan. Hindi natin pwede ipagkaila. Tayo nagsasalita para sa isang, diba, makatotohanan. Diba? Hindi natin to ibabalita o ibablog kung hindi totoo. Kasi, ang pangit tignan Nakakabuisit. Nakakasama ng loob, lalo na nung nakita ko ang Tatay Digong. Hindi ko, naluluha na naman ako. Hindi ko pa piniplay yung video naluluha na ako Ito, panoorin natin. May coke. Wala. Alam nyo, mga kababayan, pag napapanood ko ito, nabubuhisit ako Iiyak ako, putang ina. Isipin nyo, private plane, tang ina, pag kayo sumasakay dyan, naka-steak pa kayo. Putang ina nyo. Tapos fried rice lang, cooking ina nyo, walang ulam. Tang ina. Pag napapanood ko to, cooking ina. Tang ina talaga. Nagigigil ako. Ngayon alam nyo mga kababayan, hindi naman deserve ng isang Tatay Digong na ganito yung sapitin niya, di ba? Samantalang noon, makapuri ang putang ina. Hayop. Ang tindi nyo. Bilib ako sa inyo. Alam nyo mga kababayan, hindi naman inihiling ng steak yung di ba? Nakainin ng Tatay Digong natin, di ba? At least man lang kahit may ulam, di ba? Alam naman natin na kumakain mo ang tatay ng isda, di ba? Gulay. Yung fried rice lang, Samantalang mas masarap pa yung kinakain ng mga cabin crew. Mas masarap pa yung sumakay ka sa aeroplano yung kakainin mo kaysa dyan. Fried rice lang.
Hayop kayo. Ang tindi nyo. Mapakawalang yan nyo. Alam nyo, hindi ako naniniwala dito. Lahat po ito mga kababayan may balik din. Maniwala kayo sa hindi, may balik din ho sa kanila to. Sa sobrang kakapala na mukha nila na parang ayaw nilang, 'di ba, mawala sa pwesto, takot na takot sila sa mga Duterte, takot na takot sila sa PDP laban. Ito yung bagay na nakakapikon. Sipin nyo mga kababayan, no? Binigay ng gobyerno natin. Samantalang tayo, pag kami nakapila doon sa Detro, di ba? At kung maaalala ninyo, di ba? Merong babae nakapila sa Detro, sa Saudi. Anong sabi ng tatay? Ng tatay natin, ng tatay Digong. Ang sabi ng tatay Digong, mga kababayan, di ba? Subukan nyo, di ba? Bitayin yan. Kundi lahat ng nandyan, ipo-pull out ko, pauwiin ko dito. Ano ginawa ng embahada? 'Di ba? Ano ginawa ng bansang 'yon? 'Di ba? Tinigil nila, pinauwi nila dito. Takot din sila 'di ba? Pag nakikita ko po talaga 'to, hindi ko maiwasan maluha eh. Dahil nakahiga sa spa, tapos sinasabi nung iba na 'di ba? Sinasabi nung iba, nag-iinarte lang, mga tarantado, mga putang inan 'tong mga 'to. Pasensya na, hindi ako talaga mahilig magmura. Pero pag nagagalit to talaga ako. Alam niyo yun? Di ba? Kaya siya nilagyan ng kailangan siya i-insulin, di ba? Kasi, andun na yung pagtaas ng blood sugar niya, di ba? Ano nga naman, pabayaan siya. So, mga kababayan, ako ho nagsasabi sa inyo, kung hanggat kaya ho natin, i-straight na lang ho natin yung siyam lang naman ho yun eh. Wag na ho tayong magdagdag. PDP laban. Wag na ho tayong magdagdag. Hindi ko kaya ng dibdib ko panoorin to. Pag tuwing nakikita ko po itong video na to, naaawa ako sa tatay. Sobra po yung panggigipit na ginawa nila. Hindi ho talaga makatarungan. Alam nyo, minsan lang dumaan, di ba, ang isang magaling na leader sa bansa natin. Di ba? Ano ba naman yung, di ba? Hindi pumayag tong gobyernong to. Tumanaw man lang ng konting utang na loob. Di ba? Kahit iba dyan, yung mga pulis dyan, di ba? Alam nila yan. Sino nagtaas ng sahod nila? Sino nagdoble ng sahod nila? Mga kasundaluhan natin, sino nagtaas ng sahod nila? Diba? May video yan, hindi naman natin may kakailayan eh. Malaya tayo nakakapaglakad. Malaya tayong nakakapunta kung saan na hindi tayo wala tayong pangamba. Pero ngayon, oras ng gabi, parang nakakatakot na ho talagang lumabas. Diba? Parang martial law. Pero hindi pulis ang iniiwasan mo, kundi mga iniiwasan mo yung mga kriminal eh. Tama? Kayo mahumusga mga kababayan. Kung dapat pa ba natin itong patagalin. Alam nyo kasi sinasabi ko ito, ayoko nung Sinimulan na ho nila yan sa KOJC. Sinunod nila si Tatay Digong. Susunod ho dyan malamang si BP Sara. Si BP Inday. Kaya kailangan natin protektahan yung ali. Paano natin poprotektahan yung ali? Diba? Paano natin poprotektahan ang ating Vice Presidente? Wag ho tayong bumoto. Wag ho tayong bumoto ng mga talipandas, ng mga walang nya, diba? Sa gobyernong ito. Iboto ho natin yung mga tama. Yung mga tama na alam natin, diba? Na hindi gagawa ng katarantaduhan sa gobyernong ito. Tapos sasabihin ng iba dyan, confidential funds. Anong confidential funds? 125 million? Tapos, yung gobyernong ito, bilyon-bilyon? Kung anong pinagagawa ninyo, diversion tactics?
Hayop kayo. Bicam, PhilHealth, GAA. Ang titindi nyo. Mga hayop kayo. Pera na ng may sakit, kukunin nyo pa, PhilHealth. Ang tindi nyo. Diba, kung isipin nyo mga kababayan, napakasakit po talaga isipin. Nagkakaganito yung bansa natin. Sabi nila, maganda daw yung takbo ng bansa natin. Paano naging maganda? Ang dami yung walang trabaho. Employment to bumabagsak. Ang dami yung nagugutom. Isipin nyo ha, lahat ng nagmamahal. Gasolina, kuryente, tubig. Dati nga minimal lang sila pag nagtaas eh. Ngayon buwan-buwan dire-diretso eh. Taas na ng taas eh. Kasi ako dati maliit lang yung binabayaran ko eh. Ngayon malaki na yung binabayaran ko eh. Ha? Pabalik tayo dito sa usapin na ito. Ito nga sa nangyari sa tatay. Biruin nyo, di ba mga kababayan? Ito yung nangyari sa Tatay Digong. Di ba? Ang inaano nila dito yung war on drugs. Ilan ho yung mga na sinasabi nila na nangyari sa war on drugs? Ano ba pinaglabanan sa war on drugs? Di ba? Droga. Droga na sumisira sa bayan. Droga na alam nyo nagpapabagsak sa bayang ito. Ulitin ko ulit. Di ba? Pag ang isang bansa gusto mong bumagsak, bagsakan mo ng droga. Nandyan na yung krimen, andyan na yung kung ano-anong nangyayari sa bansa, nasisira buhay ng mga susunod na henerasyon, mga kabataan. Yun yung nilabanan ng isang Rudy Duterte. Pero kung isipin nyo, mas malala pa yung nangyari sa martial law. Ilan ang naano sa martial law? O ito, panoorin mo natin, may video ako nakuha. Panoorin mo natin. My countrymen, as of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. To show your solidarity and your support in this very crucial period when our two good friends have shown their idealism, I would be very happy if you could support them now. I would only wish that violence and bloodshed be avoided. I am here not to talk about the past. I am here to tell you about our future. Tingnan nyo, hindi siya nandito para pag-usapan ng nakaraan. Pero yung nakaraan ng Pangulong Duterte, di ba? Pilit din ang binabalikan. Kasi alam nyo, wala akong iba yan eh, kundi dahil lang din sa politika. Politika na ayaw nilang meron silang makalaban na malakas. Politika na ayaw nilang pagdating ng panahon, di ba? Na hindi nila kaalyado o hindi nila tao. Kasi bakit ko sinasabi to mga kababayan? Ganito po yung ginawa ng Dilawan din. Lahat ng uupo, magiging puppet nila. Puppet nila. Puppet ng oligarko. Puppet. Na kaya nilang kontrolin, di ba? Kahit hindi sila magbayad ng buwis. Di ba? Shoutout nga pala doon kanina sa dalawang artista. Napaka-tindi rin ng mukha nyo. Ang tindi ng pagmumukha na itong mga to. Isa dyan, pinaglaban ko pa. Pinaglaban ko pa yan sa kaso niya. Ginawan pa natin ng video yan. Walang nagbablog sa kanya nun. Ako lang, gumawa, kauna-unahan. Hanggang pinag-usapan na din siya. Nauna akong gumawa ng video. Yung rape case niya nun. Tapos sasabihin niya, deserve.
Tapos kanina nabasa ko. Sabi niya, binabasa lang daw nila yung script. Galing nyo. Sana hindi uli bumalik sa'yo yung mga pinagagawa mo. O to, panoorin pa po natin to mga kababayan. I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Ipinailalim ang buong Pilipinas sa batas militar. Bunga ito ng maraming taon ng pagtatago, pag-uusap at pagpaplano ni Pangulong Marcos at ilang katiwalang militar at politiko. Kita niyo mga kababayan, di ba? Kasi kung ano ginagawa ng tatay niya noon, ginagawa na lang din niya ngayon. Panggigipit, di ba? Panggigipit sa mga vlogger. Ginagawa na nila ngayon, hindi malayo. Hindi mo malayo, hindi nila pwedeng gawin yun. Pagbubura ng mga account. Grabe. Sinindak nilang lahat sa banta ng komunismo at lumikha ng takot at gulo sa buong bansa. 14 na taon ng kapangyarihang walang pakundangan. Higit 50,000 tao ang inaresto at ikinulong. Marami sa kanilang pinahirapan na parang hayop, pinatay na walang kaso at binura sa buhay at alaala. Pari, madre, estudyante, magsasaka, manggagawa, maralitang tagalungsod, mamamahayag, abogado, guro, politiko. Sarado ang Kongreso at ang mga hukuman at inilipat lahat ng kapangyarihan kay Marcos. Bawal ang malayang pagpapahayag at sarado ang media. Ipinatupad ang pambansang curfew. Ito mga kababayan, ito yung kailangan natin, hindi ho pwedeng mangyari. Kasi, democratic country tayo, malaya ho tayo. Pero sa ginagawa nila ngayon, parang, iniunti-unti lang nila. Iniunti-unti lang ho nila, dinadahan-dahan ho nila. Tandaan nyo ha, iniunti-unti lang ho nila. Nandyan yung pagpapirma nila, maaalala ninyo? Pagpapapirma nila nung kono-ano, tapos sasabihin may ayuda daw, kapalit yung pirma. Hanggang ngayon, di ba? Hindi natin makalimutan yun. Pero sana, kung meron man, gumagawa pa niyan, hanggang ngayon, handaan nyo mga kababayan, huwag kayong magdalawang isip na isiwalat. Kasi ang inaano natin dito, yung bayan natin. Hindi yung kung sinong politiko. Kasi demokrasyang tayo, bansa. Malaya ho tayo. Bawal ang rally, demonstrasyon, pulong, strike, picket at iba pang pagtitipon. Kanselado ang paglipad ng mga eroplano at hinigpitan ang paglakbay sa labas ng bansa. Nabuo ang kapit ng batas militar. At kahit nagwakas ito noong 1986, patuloy ang pagkapit ng Pangulong Marcos sa ganap na kapangyarihan. Kita nyo mga kababayan, ganun kawalang ya yung pamilya nila. Hanggang ngayon, gusto pa nila maulit. Gusto pa nila maulit. Yun lang mga kababayan, sana naman di ba? Wala naman tayong ibang hihilingin. Di ba? Kundi suportahan natin yung mga kandidato na dapat yung PDP laban. At yung mga nasa lokal, kung sino ba yung mga karapat dapat. Wag ko tayong pong kumuha. Wag ko tayong bumoto doon sa mga tambalos-los na ginagawa nilang puppet nila. At gagawin nilang tau-tauhan din nila. Yun naman yung totoo eh. Kasi after niya, pag wala na sila, wala na rin silang pakialam sa inyo. Kahit mo sa mga vlogger na hinahire nila. Pag wala na sa pwesto yung mga yun, tain na rin kayo sa kanila. Tandaan niyo yan. Diba?
So yun lang mga kababayan, sana bumoto tayo ng tama, piliin mo natin yung tama, PDP laban. At ito nga mga kababayan, dagdag ko lang din, sana ipagdasalo natin ang Tatay Digong na malampasan niya tong ano na to, 'di ba? Pinagdadaanan niya. At malampasan ng bawat Pilipino yung sakit na nararamdaman. 'Di ba? Na pinadama sa atin kasi hindi ho natin makakalimutan 'to. Ito nangyaring 'to, hindi ho natin makakalimutan 'to. Tayong mga supporter ng Pangulong Duterte, former president, hindi ho natin 'to makakalimutan. Alright? So yun lang naman mga kababayan, maraming salamat po sa lahat ng ating mga bagong follower from YouTube to TikTok and Facebook. So hindi ko na kayo ma-mention isa-isa dahil masyado kayo marami, sabay-sabay ho, maya't maya may nagpa-follow, no, doon sa ating Facebook, no, at don't forget to like and share sa ating mga video ginagawa at wag mo natin kalimutan na diba, i-share sa mga ating mga kaibigan, no, para malinawan din yung mga tulog pa. Yun. So yun lang naman mga kababayan, ingat kayo at pagdasalo natin ang ating mahal na Tatay Digong. Alright?